Nagkagulo ang mga residente ng Purok 5, Barangay Tanyag, Taguig City noong tanghali ng July 24, 2026. Isa lamang iyong ordinaryong araw para sa mga member ng Task Force Flood Control. Sila ang mga taong naatasang maglinis ng mga kanal at daan sa Taguig City. Isa sa kanilang trabaho ay siguruhing maayos ang daloy ng tubig ng mga kanal. Kaya naman araw-araw mo silang makikita sa lansangan, may dalang walis, sako at kung ano-ano pang kagamitan sa paglilinis. Naganap na 12:30 ng tanghali ng July 24, 2026 bago maghiwa-hiwalay para sa pananghalian, ay isang bagay pang nakaagaw ng pansin ng grupo. May nagsabi kasi sa kanila na may mga bumarang basura sa creek sa loob ng Purok 5 sa Barangay Tanyag. Nang puntahan nila ang area, ay medyo tumataas na nga ang tubig sa kanal dahil sa hindi ito makadaloy ng maayos. Isang lalaki ang lumusong sa tubig at tinignan kung ano ang dahilan ng pagbara. Dito niya nakita na may isang malaking kwadradong kahon na nababalutan ng itim na plastik ang salarin. Nang kanyang lapitan ay nakumpirma niya na isa pala itong malaking maleta. May kabigatan ng maleta kaya nahirapan sila na iahon ito sa tubig. Habang inaahon ang maleta ay nagbiruan pa sila na baka may laman nitong pera. May ilan naman na nagsabing baka may laman nitong tao. Mula sa creek ay inilabas nila ang maleta sa kalsada. Makipot kasi ang area kung saan ito natagpuan at ang daan ay iskinita na kasya lang ang isang tao. Bago buksan ay nagtawag sila ng barangay official, nagdududa kasi sila sa laman ng maleta. Maliban sa may kabigatan ito ay may mabahong amoy na din na nagmumula doon. Ilang patong na itim na garbage bag ang binaklas bago lumitaw ang isang kulay asul na maleta. Nang buksan sa loob nito ay mayroon pa ulit nakabalot ng itim na garbage bag. Nang punitin ay nakabalot pa itong muli ng sako at damit hanggang sa bumulaga na nga sa kanila ang katawan ng isang tao. Isang bangkay ng babae ang natagpuang nakasilid sa maleta sa isang creek sa Taguig City. Bago ko po simulan ang ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang notification bell para ma-notify kayo pag may bago tayong upload na videos. Dahil sa natagpuan ay agad na tumawag ang barangay officials ng Barangay Tanyag sa kinauukulan. Di nagtagal ay agad namang dumating sa lugar ang mga tauhan ng Taguig Police Station kasama ang grupo ng Soko. Nang siyasatin ng laman ng maleta ay nakumpirma na ito ay katawan ng isang babae. Walang pagkakakilanlan ng biktima maliban sa mga nakitang tattoo nito sa hita. Simbolo ng araw at 3 bituin at ang pangalang Walter. May tattoo din ito sa braso. Para malaman ang pagkakakilanlan ng biktima ay ibinahagi ng Taguig Police ang mga larawan ng kanyang tattoo online na mabilis na kumalat. Hanggang sa makita ito ng kanyang mga kamag-anak at kapatid sa Zamboanga, Sibugay. Personal at positibo nilang kinilala ang biktima na ang 42 years old na si Estrella Galve Tabunon o mas kilala sa tawag na Tata. Ayon sa kanyang pamilya, si Tata ay residente ng poblasyon Naga, Zamboanga, Sibugay kung saan ito ipinanganak. Nagkaisip hanggang sa bumuo ito ng pamilya. Simple lamang ang buhay ng pamilya sa Zamboanga. Masaya ang naging buhay nito sa asawang si Walter na taga Mindanao. Noon lamang nakaraang taon ayon sa pamilya ay pumanaw ang asawa ni Tata kaya naman naiwan sa kanyang pangangalaga ang anak na mayroon pang espesyal na katangian o isang PWD. Para matustusan ang pangangailangan ng anak ay umalis si Tata ng Zamboanga, Sibugay at nagtungo ng Maynila para manilbihan bilang isang kasambahay. Habang nasa Maynila ay naiwan ang kanyang anak sa pangangalaga ng kanyang senior citizen ng ina at kapatid na babae. Bumabawi na lamang si Tata sa pagpapadala ng pera buwan-buwan. Sa huling balita, ang alam nila ay may kinakasama itong lalaki na kilala lamang nila sa alias na Kokong. Maliban doon ay wala na silang alam sa kung saan nagtatrabaho o saan nakatira si Tata sa Maynila. Nagulat na lamang sila nang makita ang larawan ng tattoo nito na kumakalat online. Nakilala nila agad ang nasabing tattoo dahil sa pangalang Walter. Nang malaman ang pagkakakilanlan ng biktima, ay agad na nagsagawa ng investigasyon ng PNP.
Di naman nagtagal, agad silang nakakuha ng lead kung sino ang mga taong maaaring may kinalaman sa nangyari sa biktima. Sa isang paupahan sila itinuro ng mga informant. Nang pasukin nila ang bahay ay nahuli pa nila sa akto ang 3 kalalakihan na gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Ang isa sa mga suspect ay kinilalang ang 1 buwan pa lamang na live-in partner ng biktima. Nang magsagawa sila ng paghahalughog sa bahay ay na-recover ng mga pulis ang isang sako, damit na may mga mantsa pa ng dugo at mga strands ng buhok na hinihinalang nagmula sa biktima. Ganon din ang ilang mga kagamitan na ginagamit nila sa tuwing gagamit sila ng pinagbabawal na gamot. Ang mga suspect ay kinilala lamang sa alias na Raimundo, Willie at Reynaldo. Sa ulat lumalabas na si Tata ay nagsisilbing asset ng mga pulis para mahuli at manmanan ang mga gumagamit ng pinagbabawal na gamot sa area. Nagkataon naman na ang 3 suspect ay kilalang mga notorious sa nasabing gawain, kaya naman ito ang nakikitang motibo ng mga pulis sa nangyaring krimen. Sa ngayon ay nasa kamay na ng Taguig Police Station ang mga suspect habang inihahanda na ang kaso na isasampa laban sa kanila. Ang katawan naman ni Tata ay naiuwi na sa kanyang pamilya sa Zamboanga, Sibugay. Mahirap lang ang buhay ng pamilya. Ang naulilang anak ni Tata ay isang PWD at ang kanya namang ina ay senior citizen na. Si Tata lang ang inaasahan ng pamilya na tutulong sa kanila. Paano na lang sila ngayon na wala na si Estrella? Maleta? Malaki? Oh, malaki nga. Malaki nga, oh. Kaya mo? Loy? Ang laki nga. Ha? May laman? Mabigat? Tawag ako na Diyan mo na lang. katulong buhat. Yeah. May laman ba? Di, mga babae na lang katuwang. Diyan mo na lang. Yung iba. Baka pera yan. Hati-hati tayo. Ha? Huwag kang magbibirong ganyan kaloy, ha? Galing pa naman yan sa perfect. Doon sa may pinakadulo daw yan. Si Kuya Kaloy yung may angat lang yung ano. Ano ito yung mga... Nalingawak para. Buta ko dyan. Tapos ang goma. Ano mga goma mo? Ano yan, porse? Mabigat? Yan ang delikado dyan. Tao yan. Ilang yan. Tikog na. Kuya. Yan yata to, ano yung parang... Ano nga, maleta? Maleta doon. Maleta tiin yan. Sabi mo muna sa vlog dati. Shout out po, shout out.